Na ano na naman. Hayaan niyo lang ang Ayan, live. okay Huwag na. niyo yan tuldukin. Mawawala lang Okay na, konti. naka-live Sige, na. sige, sige. Balik lang Praise yung the mga Lord. na-remove ko, balik lang kayo. Salamat po. Okay na, Diyan na Pastor. po si Diyan na po si Pastor Ray. Praise the Lord. Paumanhin po sa medyo sa konting aberya po mga kapatid. Wala pa po si Pastor Ray. Praise God. Hintayin po natin sandali si Pastor Ray. Naka-live po tayo mga kapatid. At Sis Ameline, pakiring na lang po si Pastor. So, nandito na. Marami na sila pumasok. Nawala. Nawala tuloy. O, yan na si Pastor. Okay na. Okay. Praise God. O, yan na. Praise Okay the na, Lord. Pastor. Pastor, sa iyo na po ang pagkakataon, Pastor. God bless, Pastor. Yes po. God bless you, Pastor Ray. Pasensya na po mga kapatid. Sorry. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Oh, Amen. tanghali po pala dyan sa inyo. Sorry po. Ako po'y nalilito talaga mga kapatid dahil po magkakaiba po tayo ng oras. Yung aking oras dito malapit na pong umaga. I think here is 11:40 na po. So sa Pinas po ngayon gabi pa. Excuse me, Pastor. Excuse me sa ako, Pastor. Palihog og touch sis Ameline nga i-join siya sa imong room. Kidaghan ang utana. Oh, thank you, Pastor. Salamat. Okay, okay. Pasensya na po kayo, ganito po yung attire ko. Gagawa ng malamig na po dito sa amin. Kasi winter. Naririnig na ba po lahat? Amen. Amen po, Pastor. Yun po. Okay po. So, bago po ako nagpatuloy, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon na bihira lang po ako makadalo ng ganitong oras. Pero thanks to God po, dahil paminsan-minsan sumisilip din naman ako sa ganitong gawain. Kaya lang po, minsan nakakatulog na lang rin po ako. Binubuksan ko lang po yung aking cellphone. Hindi po to pinapatay yung aking data. So, I'm very thankful to God na nakasali po ako sa inyong group. Para sa kaalaman po sa lahat, ako po yung nagtrabaho din po dati dyan sa Middle East. Nag-exit po ako nung year 2015. So, simula noon, nung pag-uwi, nang nandyan pa po ako, nagnanasa na po ako nag-apply po dito sa New Zealand. No, pag-uwi ko ng 2015, so hanggang sa dumating ang time na dito na rin po ako napunta. So, thanks to God, na prinasis po ng employer ko lahat ng aking yung visa ko, yung aking ticket papunta dito. Lahat po kinolder po ng aming company at saka ng aming employer. So sa mga tuwid po, wala po ako gaanong nagastos nung napunta po ako rito. Gawa nung sinagot po lahat ng aming employer. Wow, So, amen. ako po ay nagpapasalamat dahil marami pong nagnanasa na makapunta rito sa bansang ito. So, hindi ko rin inasa na parang yun sa akin, sinubukan ko lang mag-apply kung matanggap ba ako o hindi. At saka, thanks to God dahil walang kahirap-hirap po na natanggap po ako rito. At saka, matagal-tagal na rin po ako rito na hindi po nakauwi sa Pinas. So, salamat po. Pangalawa, dito sa aming bansa po, walang COVID dito sa amin. Walang quarantine. Pwedeng gumala,
pwedeng mamasyal, pwedeng magsamba. Lahat pwede mong gawin dito dahil COVID-free po kami. Yun po yung kagandahan po sa bansa na ito. So, sa gabi pong ito, sa tanghali po dyan sa inyo, tayo po ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Yung tao po, dalawa po yung kanyang pagkatao. Mayroon po siyang tinatawag na inner man at saka mayroon po siyang tinatawag na outer man. Yung inner man natin, sinabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Pero yung ating outer man, yun po yung kumakain ng mga pagkaing masarap, pagkaing adobo, kahit anong pagkain na gusto mong kainin, huwag lang yung bawal kainin. Bawal talaga yon. So, kailangan din ng ating physical na pangangatawan. Pero yung pinakamahalaga po sa lahat, ang pinaka-importante po yung words of God. This is the spiritual food. So, para sa kaalaman po ninyo, ako po ay hindi po ako Bisaya. Although nakatira po ako sa Mindanao, may tribes kasi po, yung salita namin is Chabacano. Pero kabalo po mo Sinibuano o Binisaya. Chabacano kasi kami dahil yung aking tatay po is Zamboanga City. So hindi po ako talagang Bisaya. Pero ako po ay nakakaintindi sa lahat ng salita natin doon sa Kabisayaan. So thanks to God. This evening, let's open our Bible in the books of Romans chapter 12, chapter 13, verse 11. Romans chapter 13, verse 11. Sundan po ninyo ako. Basahin po natin. Romans chapter 13, verse 11 up to 12. And that knowing the time that now is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation is nearer than when we believed. The night is far spent, and the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Our most precious and heavenly Father, we want to say thank you, Lord, even for this blessed evening or blessed afternoon for the Middle East, and good evening to the Philippines. Lord, thank you so much for the time that you have given to us, the time that we are going to listen your words. Open our hearts, our mind, and let your Holy Spirit, Lord, to move in the midst of us. Lord, we ask you, we humbly come before you, Lord. Use your servant, Lord, as we are going to speak to your people. Give us the divine wisdom and knowledge, Lord. We ask the double portion of your anointing in this blessed night, Lord. Lord, even for the listeners, Lord, this is clearer at maliwanag po sa kanilang lahat po, Panginoon, yung mga salita mo na iparating mo sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, wala po kaming magawa kung wala ikaw, Panginoon. So we ask you to guide us always in this blessed hour, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Once again, Jirin, what's happened today? Video, Jirin. Nag-play sa video, Jirin. Pakitanggal po ng video. Jirin. Paki-off po ng video. Sis Ameline, i-out mo na lang yan siya. I-remove na lang po. Sino yun? Jesus ni. Jirin, si Pakiano Jirin, na si lang Jirin. po. Si Jirin. Okay.
Baka nasa bulsa yung cellphone niya. Hindi sinasadya. I-mute niyo mga kapatid. Sorry po, Pastor Ray. Sige po. Sige. Okay po. Tayo po'y magpatuloy sa gabi pong ito. Ako po'y nagagalak na inanyayahan niyo po ako. Although na hindi po ako laging nakakadalo sa ganito, gaya sinasabi ko kanina. But thanks to God na ako po'y nandirito ngayon sa inyong harapan. At saka salamat po sa inyo na ako po'y naimbitahan niyo pang mangaral ng salita ng Diyos. So sa gabi pong ito, ang title po ng ating message ngayon is A Clock Without Hands. A Clock Without Hands. Siguro, hindi lingid sa inyong kaalaman, mayroon siguro kayong mga relos dyan. Siguro, makikita nyo na kung ano mayroon sa relo. So, it sounds tick-tock, but it doesn't show the time. It has no hands. You can hear it ticking inside, but we don't know what is the time because it has no hands. That's the point. The hands is to point the time. Kahit bago pa po yung ating relo, pag wala na po siyang kamay, it's useless. Kailangan mo nang dalhin sa shop. We are going to fix it dahil it's meaningless. So, yes, it has hindi po siya broken. Siguro, bago siya. Pero, kung wala man lang kamay, useless pa rin yan, mga kapatid. Marami po sa atin ngayon is just like a clock without hands. Maingay sa loob, pero sa labas hindi nakikita kung anong oras na. So, it's ticking inside, but we could point out the exact time. In the church, we shout, we sing, we practice, we know the sign of Jesus Christ, we know the rapture of the church, we know the great tribulation, we know that we are living in Laodicean church, we know that the restoration of Israel is already done, but only inside, but outside, we don't know what is the time because kagaya lang tayo ng clock na wala pong kamay. Church, it's useless to have a clock without hands. The hands, it is useless. It's useless for a Christian whose hands isn't used for God's glory. Yung kamay, hindi nagagamit para ituro sa mga sinners kung anong oras na po ngayon. Gaya sinasabi ng Romans, that it is high time to awake out of sleep. According to the Bulletin of Automatic Scientists, that it's 3 to midnight to nuclear. Pastor, nakamute ka po, Pastor. Sino nang-mute sa kanya? Nakamute ka po, Pastor Ray. Okay, sorry po. So, ang title po ng ating message ngayon is A Clock Without Hands. A clock without hands. We describe a clock. A clock without hands, it sounds is tick-tock, but it doesn't show the time. Why? It has no hands. You can hear it ticking inside, but we don't know what is the time because it has no hands. The hands points the time. If you have a clock, kung mayroon man kayong relo dyan na wala na rin kamay, ipaayos nyo na yan dahil po it's meaningless. It's not broken siguro, hindi siya sira. It has a battery inside. It's ticking and working perfectly. But without its hand, outside, we cannot still see the time. Bakit po? Dahil wala na po siyang kamay. Remember this, ang title po ng ating message is A Clock Without Hands. I-describe ko lang po kung ano po yung clock na walang kamay. Although,
maganda siya, may battery sa loob, pero wala namang kamay, useless pa rin dahil hindi mo makikita kung ano na pong oras talaga. Many of us, just like a clock without hands, maingay po tayo sa loob. Amen. Inside the church, we shout. Amen. But inside the church, we shout, we practices, we know the sign of the end time, we know the sign of the second coming of the Lord Jesus Christ, that we are now in the last days inside the church. But outside, hindi mo makikita kung anong oras na dahil wala po siyang kamay. Church, it's useless to have a clock without hands. Why? Hindi mo ma-pinpoint kung anong oras na po talaga. Ang Kristiyano po, kailangan mayroon siyang kamay. Whose hands isn't used for the glory and teaches the sinners, pointing what's the time. So, anong oras na pa po ngayon? Sabi po ng Bible, it's high time to awake out of sleep. Kumbaga sa nuclear, sabi po doon sa automatic bulletin of automatic scientists, it's 3 minutes to midnight to nuclear disaster. Kumbaga sa basketball po ito, last 2 minutes. Kumbaga sa boxing, this is 10 seconds. According to Paul, dahil sinabi natin dito, our salvation is nearer than we believe. Kung niniwala tayo noon, mas malapit na po yung ating, yung salvation na sinasabi, hanggang sa kasalukuyan na tayo po naniniwala sa ating Panginoon. Mas malapit na po talaga ngayon. We know the sign of the second coming of the Lord Jesus Christ. Many preachers teach about the end time, about the rapture of the church, about what is happening today. But we are just like a clock without hands. Still, we are not using our hands. It's useless. Remember, we are the body of Christ. And Jesus is the head. We are a part of Him. Christ ministers to the world through us. He lives in us, and our hearts and faith becomes Christ's feet. Our eyes, this is the eyes of the Lord Jesus Christ. Our tongue, this is Christ's tongue. Amen? So, you are Christ's extension. We are the extended hands of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Extended hands po tayo ng ating Panginoon. Yung ating mind, this is the mind of God. Our tongue, this is the tongue of God. Amen. Does Jesus love and save people through your hands and heal people through your hands? When you lay hands to the sick, sila po'y gagaling dahil po sa ginamit mo yung kamay. Amen. So, naalala ko po yung history ni Moses. Nung tinanong siya ng ating Panginoon, what is in your hand? Sinabi po ni Moses, just a rod, Lord. Just a rod, Lord. Ano bang nasa kamay mo? Sabi niya, tungkod lang po, Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, ilagay mo yung kamay mo dun sa yung kilikili. Nung tinanggal niya po yung kamay niya po doon sa loob, mga kapatid, alam mo po ano nangyari? Naging leprosy po yung kanyang kamay. Sabi niya, ilagay mo ulit. Nung tinanggal niya, nawala. So, nung binitawan niya naman yung kanyang tungkod, nagiging ahas po, mga kapatid. Sabi niya, powerful po itong tungkod ko. Naging ahas. Sabi niya, pulutin mo ulit. Naging tungkod ulit, mga kapatid. So, minsan po sa ating sarili, mayroon tayong self-pity ba? Na wala tayong kaalaman, wala tayong kung anong mayroon. Hindi tayo nakapagtapos. Pareho lang po tayo, mga kapatid. Dahil sa akin pong kalagayan, wala po akong natapos. Yung aking natapos, kursunada lang po. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung natapos ko is kursunada. You know, mga kapatid, the Beast University, it's not Harvard University. It's not UP. It's not Diliman, UP Diliman, it's not Ateneo. The Beast University is the University of Experience. Yung experience na nagtuturo sa iyo, yung pagiging Kristiyano mo. Amen. So,
Sabi po dito sa Proverbs 3:27, withhold not good from them whom it is due. It is due when it is the power of thine hand to do it. Amen. The power in your hand and what it is to witness. Amen. To win souls, to teach people, to preach the gospel, to read the Bible, to pray for the sinners, and to fast for revival. Nag-fasting po tayo for revival. And then, it is the power of your hand. Whatsoever thy hands find it to do it with might. Church, there's a solemn responsibility in your hands. Amen? What it is, salvation of the lost. Amen? There are two reasons. Bakit po hindi pa bumalik at wala pa po yung rapture sa church? The reason is, church has not been raptured yet. Why? It is still on earth. Fellowship and evangelism of the lost. Don't just be excited that you are reborn again. That you are receiving the Holy Ghost. Amen? Remember, you are a brother's keepers or sister's keepers. When they die and go to hell, it is because you do not warn them or witness them. You are accountable, mga kapatid. Sabi po ng Ezekiel chapter 3, verse 17 to 18. Kung mayroon mang tao na inyong hindi nyo winarningan na siya ay gumawa ng kasalanan or they are doing wicked at siya ay namatay, kung siya ay mamatay na hindi mo siya pinaalalahanan or tinuruan, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 3, verse 17 to 18, pag siya ay namatay, sisingilin ang kanyang dugo dito sa ating kamay. Ano pong mangyari, mga kapatid? Magiging criminals po tayo, magiging murderer po tayo. Kung hindi natin gagamitin yung ating kamay para ituro doon sa mga tao, yung salvation na natanggap po natin ngayon, delikado po tayo. We are accountable, mga kapatid. Kagaya ng tinanong si Cain, saan yung kapatid mo na si Abel? Sabi niya agad, I am not my brother's keeper. Dito po, mga kapatid, tinuruan tayo that we are a brother's keeper, sister's keeper. Ingatan po natin ito dahil tayo po yung naging Krisyano. Accountable po tayo sa mga tao na hindi po naliligtas dahil hindi po natin pinangaralan. Amen? If you are God's time clock, you must have a hand. And what kind of hand do you have? Number 1 po, kailangan isulat nyo po. Kailangan ng Panginoon a helping hand. Kamay na matulungin. Amen. There are people and Christians around us that are discouraged, depressed, oppressed, hopeless. They lost their moral, momentum, and the spirit to go on. They are about to quit. And what they need is a helping hand. Marami pong mga tao na wala na po, lupasay, nawala na yung momentum nila sa paglilingkod sa ating Panginoon, nawala na yung sigla nila na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan po nila ang kamay, mga kapatid, ang kamay na matulungin, mga kapatid. Amen? Kamay ng Kristiyano na tutulong. A hands that knows to encourage. A hands that know to cheer up and to help. Many people or Christians have sickness. Marami pong tao na nagkakaroon ng sakit. They are backslides. Anong klaseng sakit po? Spiritual sickness po. They are backslides. And they need the hand that stand for them. A helping hand. The hand that will sympathize. Amen. Praise the Lord. Has a burden and concern for them. And what to do? In Hebrews chapter 12, verse 12. Amen? Yung ating mga nangihina, mga kamay, itaas po natin sa Panginoon. Yung mga nangihinang tuhod. Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 12. Amen, mga kapatid? So, unang-una po, Lord. Amen. Kailangan ng Diyos yung kamay na matulungin. Amen?
a helping hands. Amen? So, let's look Peter, what he did doon po sa liman. Sabi po ni Peter dito, let's be like Peter who lifted up the lame man and the beautiful gate. Sabi niya, silver and gold. Wala po akong pera. Wala po akong maitulong sa iyo. Silver and gold have I none. But in the name of Jesus Christ, tayo po kayo at lumakad sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Glory. Wala Amen. po siyang naitulong. Amen? Pero sa pamagitan po ng kanyang kamay, sabi niya, tumayo ka at lumakad sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ganon po yun, mga kapatid, ang mangyari. Okay. Praise the Lord. Another Amen. thing is the Good Samaritan. Alam ba ninyo yung Good Samaritan? Yung history po ng Good Samaritan? Mayroon pong isang tao na na-hold up po. And he is siguro mahirap na po yung kanyang kalagayan po. Mayroong isang tao dumaan nung nakita niya na mayroong tao doon na kailangang tulungan. Lumiko po siya sa kabila po siyang dumaan. Mayroon pong Kristiyano po na nakakita siguro doon dahil pinag-example lang po, the Good Samaritan who helps the dying victim of robbers. Nung tiningnan niya ganon, umiwas din siya doon sa kabila. But a Good Samaritan, dinala niya doon sa ospital, sabi doon, gamutin niyo ito. Kung magkano yung kanyang bill, babalik ako at babayaran ko yan. Ganon po Praise ang God. dapat ng Hallelujah. Kristiyano, Amen. mga Amen. kapatid. Kailangan ng Diyos ang helping hands. Marami pong mga Kristiyano ngayon na Amen. Amen. nababackslide at kailangan nila po tayong mga Kristiyano. Don't just be a clock without hands. Amen. Pangalawa po, pointing hands. We know that the use of clock's hands is to point the time. It is to point us the exact time. Dalawang hands, dalawang kamay po, tatlong kamay po ng niyo. Dalawang hands points the seconds, and the longer to minutes. And the shortest hands points to hour. Similarly, we are God's clock or hands. We must reach the lost and point them to Christ. Point them the time to awake, to repent, to believe, to be baptized in the name of Jesus, to receive the Holy Spirit. We must tell sinners that it is the end times. The time, it is now. It is the time to seek and to return God. Amen? Praise the Lord. So, anong klaseng God, kamay po? amen. Mayroon tayo. Ang pagtuturo po, mga kapatid, wala pong nagturong pa ganon. Ganon talaga ang turo. This is pointing sa tinuturuan mo. This is the time is pointing to God. At yung tatlo po ay bumalik po sa iyo. It will boomerang to you. Kung magturo po tayo ng salvation, Amen. And amen. kung magturo po tayo ng salvation sa mga tao, kailangan gawin natin 3 times po yung dahil sa atin. Kung magturo po tayo ng That's right, holiness true, doon sa tao, Yes, gawin po hallelujah, natin 3 hallelujah. times dito sa atin. Glory Dahil po Jesus, tinuturo hallelujah, natin, amen, right, ipupuwent po natin the holiness sa tao. Ang bumalik po sa atin, kailangan gawin natin 3 times ang pagiging holiness po natin. Hallelujah, Dahil po, hallelujah. ito po yung Hallelujah, kailangan ng hallelujah. ating Panginoon. Yes, amen, hallelujah. We are all sinners. But we must to point to sinners that it is a high time to awake out of sleep. Ito po yung kamay na God, hallelujah. gagamitin natin upang ituro sa makasalanan kung anong oras na po ngayon. Don't just be a clock without hands. Kahit po rado po yung relo mo, kung wala na po yung kamay, hindi mo na makikita kung anong oras. Amen? Ibig sabihin, although we are living now, we are baptized in the name of Jesus and receive the Holy Ghost, pero hindi natin ginamit yung ating kamay upang ituro sa mga tao kung anong oras na ngayon, it is the high time to awake out of sleep. Ibig sabihin po noon na malapit na po ang katapusan, sabi po ng ating Biblia. Our Hallelujah. salvation Praise is God. nearer Amen, than we hallelujah. first believed. Amen. Kung naniwala tayo sa Panginoon, how many years that we are serving the Lord? Mas malapit na po ngayon, mga kapatid. Amen. So, Amen, ang amen, kailangan ng Diyos is a pointing hand. Amen.
Tayo po ay extended hands ng ating Panginoon. Amen. Yung hindi maabot dati ng ating Panginoon because He is only ministering 3.5 years. Tayo po, ilang taon na po tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus, 3.5 taon lang po nagministry. Amen? So, ibig sabihin, nung bago umalis ng ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga disciple, remain in the city. Acts 1:8, and ye shall receive power until the Holy Ghost is come unto you. And you shall be my witness in both Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost part of the earth. Hindi po sila nangaral nung hindi pa sila napuspos ng Holy Spirit. When they received the Holy Spirit, doon nag-umpisa mga kapatid. Itinuro nila sa mga tao. At mababasa po natin sa Bible, mayroong isang araw na nadagdag sa church, 3,000 people na baptized in the name of Jesus. Mga kapatid, Hallelujah, hallelujah. extended hands po tayo ng ating Panginoon. Ituro natin kung ano yung tama. Amen? Amen, right, Praise the Lord. amen. So, ang pangatlo po, anong klaseng kamay na mayroon po kailangan ng ating Panginoon ngayon? Anong klaseng kamay? A praying hands. Kamay na marunong magdasal. Amen? Una, ano yung kamay na una kong tinuro sa inyo na kailangan? A helping hands. Kamay na matulungin. Pangalawa, a pointing hands. Ang pangatlo po, anong klaseng kamay kailangan ng ating Panginoon? A praying hands. Kamay na madasalin. Amen? God's time clock. We must have a praying hands. What did Paul says in 1 Timothy chapter 2 verse 8? I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath or doubting. God's hands are praying hands. Amen? That's why we have the prayer meeting. Amen? That's why we have the every now and then. Ilang beses ba ang tao manalangin, mga kapatid? How many times yung taong manalangin? Amen? 1, 2, 3? Bawat araw? Sabi po ng Bible, pray without ceasing. Ibig sabihin, every now and then. Amen? Tuloy-tuloy po yun. Bago ka matulog, manalangin ka. Gumising ka sa umaga, manalangin ulit. Amen? Pag nagtrabaho po kayo, manalangin na naman ulit. Lord, give us protection, Lord, sa aking trabaho. Amen? Ganyan po, pray without ceasing. Ano po? The church, let's pray instead of play. Amen? Manalangin po tayo instead na maglaro. Amen? Let's travel instead of travel. Let's pass instead of peace. Give instead of get. You may not able to preach and teach and sing and play instrument, but you can pray. It is the greatest thing that you can do for men. Yes, right, and true, for God. amen, right. Amen. Amen, Amen? Yes, amen. Hindi po tayo makawin ng souls without prayer. Amen? Right, true, amen. Hindi po tayo maka-build for God's without prayer. We can't use without prayer. Amen? Hindi po tayo magagamit ng Panginoon kung hindi po tayo manalangin sa ating Panginoon. You can't Amen, receive amen. without prayer. Amen? Imposible po, makareceive ka lang na walang panalangin. Amen? You have to pray. Amen? Right, Praise the amen, Lord. amen. You can't have revival without prayer. Oh, what is prayer? Prayer, mga kapatid, this is talking to God. Amen? Sabi ng Biblia, let your request be known unto God. Kung ano yung hilingin mo, be specific. Pag humingi ka ng bahay-bahay ang hingiin mo, baka nung dumating yung bahay mo, kubo-kubo, sabi, hindi naman ito ang hiningi ko. Be specific. Amen? But, Amen. ang hingiin mo yung needs mo. Sabi po ng Bible, but my God shall supply all your needs. Amen. All your needs according to His riches. Hindi po sinabi ng Bible, but my God shall supply all your wants. Baka pati helicopter, eroplano, barko na yung hingiin mo, mga kapatid. Hindi po kayo piloto. So, and the Bible says, is only just ask all your needs. Amen? Amen. Amen, praise the Lord. Hindi po kayo tatanggap Amen, kung hindi amen. po kayo manalangin. Amen.
This is a praying hands. Every now and then, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amen? Yes. Lifted, itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. This is a sign of surrender. Gaya ng natutukan ng baril. Wala na po siyang ibig. Pag ikaw ay tutukan ng baril, anong gagawin mo? Taas mo kaagad yung kamay. Ang ibig sabihin nun, kunin mo na ang lahat sa akin. Wala na akong magagawa pa. Ibig sabihin, pag i-surrender natin lahat sa ating Panginoon, yung burdens mo, yung problema mo, yung kailangan mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kailangan ng Panginoon ngayon yung mga taong nananalangin lagi, mga kapatid. Amen. Kailangan ng Panginoon dahil po, we are now in the last days, kailangan niya to win more souls. Abide in me and my words abide in you. Amen. Praise the Lord. Kailangan mag-abide tayo sa Panginoon dahil ang kailangan ng Panginoon ngayon, ang bunga. Hindi ibig sabihin, pumalakpak tayo, Right. we are Amen, shout, amen. praise the Lord, we are receiving the Holy Ghost, and then wala po tayong bunga. Mahirap po yung mga kapatid. We are accountable. We are accountable. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Accountable po tayo sa mga taong hindi pa nakapaglingkod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin nun, if you are God's hand, you must be a man or a woman of prayer. Only praying hands will win souls, will have the victory, and will have the power. Sabi po doon, a prayerless Christian is a powerless Christian. Amen? Pag hindi po tayo nananalangin po mga kapatid, wala pong power po yon. Amen? Kailangan ng Panginoon ng kamay na laging nananalangin. Amen? Praise the Lord. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So, kailangan ng Diyos ngayon. Ikaw, tayo, extended hands tayo ha. Kailangan natin yung pointing hands, kailangan natin yung helping hands, kailangan natin yung praying hands. Amen. Pang-apat po, anong klaseng kamay ang kailangan ng ating Panginoon? Is a working hands. Look at your watch. Look at your clock. Tingnan niyo po yung sinong may relo dyan. Sinabi pa ng relo na, stop muna ako dahil pagod na. He is keep on revolving day and night, 24/7. 24/7. Amen? 24/7 po, umiikot yung relo. Hindi, sinabi ng relo na magpahinga muna ako dahil napagod na ako. Minsan po sa Kristiyano, pahinga muna ako ngayon dahil wala, pagod na ako sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Serving the Lord, this is an endless contract. Right. Amen, Hindi, amen. Hindi po pwedeng mag-leave. Gaya ng trabaho natin, pwede natin mag-apply ng sick leave para magpahinga. Praise the Lord. Hindi po. Ang paglilingkod sa ating Panginoon, walang leave. Nung kumanta po doon at I surrender all. Nung dinala po kayo sa tubig para bautismuhan. Ikaw ba'y nangangako na maglilingkod sa ating Panginoon sa habang buhay? Yes, Pastor. Pagdating ng problema, wala na, hindi mo na makikita dahil nag-leave na po siya. Dahil hindi niya nakaya. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi po Praise gaya ng God. pag-a-abroad. Hindi po gaya ng pag-a-abroad na after 2 years contract, uuwi ka sa Pinas dahil finish contract na po kayo. Hindi kagaya ng mag-asawa na till date do us part lang. Pagkatapos ng till date do us part, wala na po. Hindi po. Ang paglilingkod sa Panginoon, this is an endless contract. Wala pong expiration date. Amen. Wala po. Nung tayo yung sumurinder sa Panginoon, wala pong pinirmahan natin dito na hanggang 2022 lang po yun ang aking paglilingkod sa Panginoon. Hindi po mga kapatid. Tuloy-tuloy po yun. Amen? Working hands. Ang relo mo, tingnan mo yung relo mo kung tumigil ba. Hindi po titigil yan. Titigil lang yan kung sira. Amen. Ibig sabihin nun, kung yung Kristiyano ay nasira na po, hindi na po, wala na pong sigla, yun po yung dahilan bakit siya tumigil. Amen. Praise the Lord. Pero yung relo, he keep on revolving 24/7 po. Kahit natutulog Amen, yung amen, may-ari, amen.
ang relo umiikot pa rin. Yes, right. Praise the Lord. Amen. Right. Umiikot pa rin. Praise the Lord. Kahit nandun ka sa ilalim ng kung nagtatrabaho ka, ang relo umiikot pa rin. Ganon po yung Kristiyano. Ang kailangan ng Diyos is a working hand. Hindi yung tamad. Amen? So, naalala ko yung history ni Paul. Sabi niya doon, kung mayroong taong hindi magtrabaho, huwag mong pakainin. Kahit anak mo, kahit tatay mo, kahit nanay mo, kahit lolo mo, kung hindi magtrabaho, huwag mong pakainin. Dahil utos po yan ng Bible. Kung mayroong taong hindi magtrabaho, huwag mong pakainin. At saka yung sinabi ni Paul, if any man not provide of his own, he is denying the faith. Sinabi po doon, he is worse than infidel. Bakit po tayo nagtrabaho? Amen? Because of our family. Para matustusan po yung ating pamilya. Para mabigyan po sila magandang buhay. At dyan po tayo kukuha ng ating ipaglingkod sa ating Panginoon. Gaya ni Moses nung sila'y umalis doon sa land of Egypt. Sinabi niya, Lord, kahit kuko ng aming mga hayop, hindi namin iiwan. At sabi niya doon sa kahit Paraon, kahit kuko. Dahil dyan po kami kukuha ng aming ipaglingkod sa aming Panginoon. Ibig sabihin, yung source of income natin ngayon, kung bakit tayo nagtatrabaho, hindi para yumaman, kundi gamitin po natin yung source of, yung income natin para ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, ang kailangan ng Diyos ngayon is a working hand. Kamay na nagtatrabaho. Hindi gaya ng kwan, magtrabaho lang. Kung nandyan yung amo, pag wala yung amo, hindi na magtrabaho. Ha? Gaya yung nagpatrabaho ako doon sa farm noon. Nung wala ako, nung nandyan na ako, dumating, sobrang grabe makatrabaho. Pero wala na ako diha, na nagpahuway man. Hindi ganun po. So, mga kapatid, whether you are awake or sleeping, the hands are working non-stop day and night. Amen. Tingnan mo yung relo mo, kung tumigil ba. Day and night, trabaho siya ng trabaho. Ganon ang kailangan ng ating Panginoon. Hindi yung sinabi na murmuring always. Sinabi ng Bible, do all things without murmuring and disputing. Amen. Yung pinakamatinding kasalanan po ng Israel's people is murmuring. They are keep on complaining. Amen. Naging Kristiyano na ako, bakit ganito nang nangyari sa buhay ko? Lalo akong naghihirap. Turuan pa ng tithes. Na ano namang ibibigay ko na, ano nang kakainin ng aking pamilya? Hindi niya pa nga nasubukan yung sinabi na, prove me now. Amen. And I will open the windows of heaven. At buhusan ko kayo ng blessings na wala na pong paglalagyan. Amen? Ang Kristiyano po, hindi po. Sobrang blessings po. So, sobra-sobra na po yung blessings na binigay ng ating Panginoon. Kaya gamitin po natin yan, yung ating income para po ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Amen? So, the hands of God, your hands also, be busy for the works of the Lord. Amen? Ituro. Amen. That I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Right. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kailangan ng Diyos ngayon na magturo, mga kapatid. Dahil alam po natin anong nangyayari sa ating mundo ngayon. Amen. Huwag natin gayahin yung anong makamundo. Sabi po ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Huwag nating gawing modelo yung nangyayari ngayon, modelo ng mga artista, modelo ng mga style, modelo ng kasuotan. Tingnan nyo ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Amen? Kung gawin mong modelo yung magnanakaw, maging magnanakaw ka rin. Amen? Kung gawin mong modelo yung mga hold upper, maging hold upper ka rin. Pero kung gawin mong modelo si Jesus Christ, gaya sinabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Yun po ang tunay na Kristiyano. Because Christian, Amen. this is a Christ-like. Amen? Praise the Lord. Brethren, be involved in the local church.
visit, witness. Amen. Follow up, pray, pass, testify. Siguro, mga kapatid, hindi po tayo marunong mangaral. Because we have different gifts. We have different talents. Hindi po pareho yung level ng ating kalaman. Pero marunong tayong mag-invite. Amen. Amen. Marunong tayong mag-testimony. Yung hindi man marunong magwali, di man kabalo mo wali kuno, pero kabalo mo imbitar. Amen. Glory Amen. to God. Amen. Hindi Amen. marunong True. mag-praise and worship leader, pero marunong mag-testimony sa kabutihan ng ating Panginoon. Ang paglilingkod, ang kuwag kasi, ang winning ng souls, hindi po na gaya ng napakagaling mong mananalita. Hindi po ganon. We are just only a mouthpiece of God, or we are just only True. gagamitin lang tayo ng Panginoon. Pero yung pagpabunga, mga kapatid, gaya ng pagtanim, kaya mong magtanim, kaya mong mag-fertilizer, kaya mong mangguna, pero hindi mo kaya yung pagpabunga. Amen. Amen? So, Yes. ibig sabihin nun, kaya nating magtanim. Itanim natin yung words of God. Bahala na si God because there is an appointed time sa tao kung ililigtas na siya. Amen? Appointed time. Tiisin mo lang. Kung hindi pa siya ngayon, baka sa susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan. Ganon po, mga kapatid. Amen? So, hindi siguro instant na nakwan siya dahil hindi pa yung time. Siguro, kung baga sa giburos pa lang, wala pa gipanganak. Amen? Pag panganak niya, sigurado na nawin na ang iyang souls. Amen? Praise the Lord. So, brethren, be involved. Amen. Praise the Lord. Amen. Keep busy. Don't be lazy. Amen? Huwag maging tamad. Don't be sleepy. Idle, doing nothing. There are danger in staying in idle and doing nothing and complain. And you know what is happening today? Hindi lang mga bata ang na-addict doon sa Mobile Legend. Alam ba niyo yung Mobile Legend? Yung laro na ngayon. Yung mga instead of busy sa Word of God, doon sa mga laro na busy. May nagsin sa akin, sabi niya, yung cellphone, yung Bible, madaling ipahiram. Pero yung cellphone ayaw ipahiram. Yung Bible, ito yung Bible, okay lang, malikabukan. Pero yung cellphone, hindi pwedeng alikabukan yan. Linis talaga. Yung cellphone, ilagay lang dito. Yung Bible, lagay lang dito. Amen. Pero yung cellphone, ayaw talaga dyan. Huwag, baka malaglag. Come on, preach. Correct. Amen. Yung cellphone, tinitingnan lagi kahit walang nagtitext. Pero yung Bible, ang text ng Panginoon, Genesis to Revelation. Amen. Genesis to Revelation, hindi binabasa. Glory. Pero yung Hallelujah. cellphone, kahit walang nagtitext, scan ng scan. Pero dito, hindi nag-i-scan. Praise the Lord. Amen. Now, what is your hands? Ano po yung nasa kamay mo, mga kapatid? Tingnan mo yung kamay mo. What is in your hands? What is in your palm? Nothing. You can see lines, 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 lines. But dito sa kamay na to, dito sisingilin ng Panginoon yung kaluluwa ng mga tao na hindi mo sinira ng words of God. We are accountable, and the sinners will be required at your hands. In Ezekiel 3:18, you become a clock without hands. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi mo ginamit yung kamay mo para ituro sa mga tao. Hindi mo ginamit yung kamay mo para i-point sa mga tao na anong oras na ngayon, dapat na maglingkod na tayo sa ating Panginoon. Hindi mo ginamit yung kamay mo dahil kayo po naging lazy sa inyong buhay, mga kapatid. So, tandaan po natin ito, ha? Ulitin ko po. Anong klaseng kamay kailangan ng Panginoon? A pointing hand. Kamay na mag-point sa mga tao. Pangalawa po, a helping hand. Una, a helping hands na
kamay na laging tumutulong. Number 2, pointing hands. Ganon ang pagtuturo. Ituro natin kung ano yung tama, mga kapatid. Praise the Lord. Pangatlo, Right. Amen. ano? Praying hands. Tayo po'y mananalangin lagi sa ating Panginoon. This is talking to God. Amen. Tayo po'y makipag-usap sa ating Panginoon. Ang pang-apat po, a working hand. Working day and night. Hindi po pwedeng tumigil yung ating pagiging Kristiyano at mag-live na po tayo. Wala pong live, mga kapatid. This is an endless contract. Tayo po'y magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Mga kapatid, I challenge you that we are the extended hands of God, that we are using in these last days. Kailangan po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Now, don't be a clock without hands. Amen? Nandito na po tayo, tinuruan na po tayo ng lahat. We are, napuspos na po tayo sa Holy Spirit, pero hindi po natin ginagamit yung ating kamay para ituro sa iba kung ano yung natanggap nating salvation ngayon. Amen? Don't be a clock without hands, mga kapatid. Father in heaven, maraming salamat po sa gabing ito. Although maiksi lang po yung words mo, Panginoon, ako po'y nanalangin ang bawat isa sa amin na gamitin mo po, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, encourage mo, Panginoon, para magtrabaho sa iyong gawain, Panginoong Diyos. Lord God, ako po'y nanalangin na ang aming kamay, gamitin mo, Panginoon, upang ipuhin sa mga tao ang salvation na natanggap namin at ma-share sa iba, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At tanghali po sa Middle East, Panginoon. I-bless mo ang aming mga kapatiran lahat, Panginoon. Although we have different siguro organization, but we have the same doctrine, Panginoon, that we are living in these last days, Panginoon. Ako po'y nanalangin, Panginoong Diyos, na gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang ihayag ang iyong katuruan, Panginoong Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito, although hindi po ako laging nakakadalo. But Panginoong Diyos, ako po'y nanalangin na patuloy po kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon, at gagamitin mo kami sa bawat oras, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon. The Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. God bless, Praise Pastor. God. Maraming salamat po, Pastor, sa message ng Lord na inyo pong binahagi. At yan po, mga kapatid, ay bukas po ang ating paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng ating mga panalangin, mga kapatid. As we heard the message of God today, na kailangan nating laging manalangin. Praise God. Hinihiling ko po, Sister Emily, para po sa ating altar call. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Emily? Sister, wala po. Andyan po. Andito lang po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Pagbulay-bulayan po natin ang mga salita ng Diyos. Habang ako ay aawit, mga kapatid, malaya kayong magpuri. Malaya tayong magdasal. Sabihin natin sa Panginoon, ipanalangin natin lahat ng ating maalala na kailangan ng panalangin. Ang buong sanlibutan, marami pang hindi nakakatanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit sa mga pamilya natin, siguro meron pa dito na hindi pa nakakatanggap ang kanilang pamilya. Yes, Lord Jesus. Ng kaligtasan, ng Hallelujah. salvation, mga kapatid. We need to work. And we need to pray for their salvation. Karining Lord Jesus. Maraming salamat sa mensahe ni Panginoon. Pinaaral mo po kami sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Sa pang oras pa, Jesus, kami lumalapit. Panginoon Lord Jesus. Buksan po, Panginoon, puso at isip, Lord, sa amin upang maramdaman namin, Panginoon Jesus, sa pagkilos mo. Presensya mo kapangyarihan, God. Kumikilos sa aming makaligtaan sa mga oras ng Panginoon. Sa amin ng bawat isa, Lord God. Maaari kami, Panginoon, tumawag sa iyo,
Panginoon, Lord God po. Sabi ka namin sa Yes, oras na ito, Lord Lord Jesus, Lord. Hallelujah, God. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah. Salamat sa ginagamit mo yan, Lord God. Pastor Ray, Diyos, Panginoon God. Diyos, Gamitin mo sa Panginoon, Lord God. Para mo ang tingin sa kanyang buhay. Ingatan mo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa kanyang pamilya, Panginoon. Wala kang kawag sa wala kang Jesus. Panginoon, gamitin namin, Panginoon Jesus. Hallelujah. Worthy to be praised, Lord. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah. And my God, Dios, hallelujah. Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Jesus, Lord. Hallelujah. May mga anak ni mo, Diyos, Lord. Nandito sa Kapakyasan na mo, Amahal, hallelujah, kasalua mo niya magpapay. Kamaya na mo, Amahal, kalabakarin, tabong uran. Hallelujah. God, hallelujah. Patayong pamilya, God, worthy to be praised. Yes, Jesus. Hallelujah. Dagan mo kalag na maliwas, dagan mo kalag na hallelujah. Ilang mo sa latan ng pagkakas ginabuhi. Gamita kami, mahal, hindi patapos sa mga panahon. Hallelujah, mahigo kami makasgan. Oh, blessed be your name, Lord. Yes, Lord. Mamisahin, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kumita nga mo mga baba, Lord, sa pag-ibig. Kumita man ang mga kinabuhi, kasi Jesus. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. kumita man ang mga kamot, sa pag-ibig. Kaysa Panginoon sa gawain. Kumita man ang mga kamot, sa pag-ibig, sa pagkatapos. Worthy to be praised, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kabutihan mo sa mga buhay. Kabutihan mo sa aming Panginoon. Panginoon, hindi ka nagbabago. Nagbabago, Panginoon. Pagpatuloy mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord Jesus, sa pagpanampalataya. Maging matatag, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagpapakita sa aming mga sarili, Panginoon, Lord Jesus. Ganit po, Panginoon, sa bawat pamilya. Namin ay meron pa mga mga pamilya, Panginoon. Hindi pa po namin Katapusan ka, Panginoon, pag-iisip, sa Panginoon, unawaan nila ang Panginoon, kakabalikin pa ng Panginoon, sisi sa kanilang mga maling buhay, sa libutan ito, Panginoon, thank you, Lord. Hallelujah. Nandito para sa iyo, sa Panginoon Jesus, ingatan po ang mga buhay, Panginoon, sa mga OFW nandito sa ibang lugar, nilalapit po sa Diyos, bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng kalakasan at biyaya, Lord, hallelujah. Great to the praise, Panginoon, hallelujah. Jesus, ang kalay po ang mga buhay, Lord God, Panginoon, pabayaan, Lord Jesus, In my heart, O God, meron kong magawa, Panginoon, sa bawat sa aming buhay, sa lahat ng mga relasyon, Panginoon, sila may isa-isa, Panginoon, Lord Jesus, sa gabi na ito, Lord, sa iglesia, gabayan mo sila, Panginoon, Lord Jesus, sa mga rebellion, sa life, Lord God, salamat sa makaramdaman niya,
ani God, sa lahat, Lord, hallelujah. Nag-ano Jesus of strength, Ginoo, Lord, hallelujah. Jesus, God, Ginoo, Diyos, Lord. Na manalangin, Ginoo, Diyos, para sa iba, O God, Lord, manalangin, Ginoo, Diyos, para sa mga backslider, God, hallelujah. Manalangin sa ating mga kapatid, hallelujah, Jesus. Manalangin para sa kapatid, Ginoo, Diyos, Lord, hallelujah. sa ating sarili, Panginoon, Jesus, Lord, Jesus. God, katapusan din po. Salamat, Panginoon, Diyos, ng Jesus. pagkamaayo, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. You're worthy to the praises, God. Hallelujah, Jesus. Dalagon ka, O Diyos, walay katapusan, God. Hallelujah. Worthy to the praise, O God. Hallelujah, Jesus. Dalagon ka, O Diyos, isang gabi sa man, Lord, God. Hallelujah, O Diyos. Tagaan niyo, O Diyos, Lord. Hallelujah. Tugot, O Diyos, Lord. Hindi mo kami, Lord, standing hand, O God. Hallelujah, Jesus, Lord. You are Hallelujah. worthy, God. Your precious to holy name. In the name of Jesus. Sanay gumigay. At naanak ko nagbantay kami sa matag-adlo sa mong pinagbuhay. Apoy ang pinagmulan Hallelujah. kung ba't ito'y naririyan. Pag-ibig Oh, ang ulit siyang dahilan. Mausig na lahat. Kristiyano ay In gasera, Jesus' name, I pray. Amen. mga munting Amen. Praise God. ilawan, ngunit walang pakinabang, kung sa langis ay mawawalan. Ilawan mo ang mundo, ilawan mo kapatid ko, dalhin mong pagpapala ng dakilang lumikha. Ikaw ang siyang ilaw, liwanag sa lupa, kaya ihayag banal niyang salita. Ayon sa kasulatan, apoy ang Diyos magpakailanman. Kristiyano ay ilawan, ang mundo ay tulungan. Ihanda mo ang sarili, maging ilaw ka sa kadiliman. Ilawan mo ang mundo, ilawan mo kapatid ko, dalhin mong pagpapala ng dakilang lumikha. Ikaw ang siyang ilaw, liwanag sa lupa, kaya ihayag mo. Ilawan mo ang mundo, ilawan mo kapatid ko, dalhin mong pagpapala ng dakilang lumikha. Ikaw ang siyang ilaw, liwanag sa lupa, kaya ihayag banal niyang salita. Kaya ihayag banal niyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tapos na po ba ang lahat, mga kapatid? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Diyos. God. mga Hallelujah. kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah, hallelujah, Praise hallelujah, the glory Lord. Jesus. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe sa araw na ito. At salamat po, Pastor Roy, na patuloy ang iyong buhay ay ginagamit ng Diyos. Hallelujah. We need to work now, mga kapatid, kasi hindi tayo mga pungkol. May makumpleto pa tayo, mga kapatid. Kaya gamitin natin ang ating kamay, ang ating buhay sa paghayag ng salita ng Diyos. Minsan pa, mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na kumilos na. Praise God. Hallelujah. Dahil marami sa atin ang nagiging mga parang pungkol, walang ginagawa, mga kapatid. So ngayon po ay
pagkakataon natin, binibigyan tayo ng Diyos na kumilos, mga kapatid. Praise God. Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sino ang unang mag-reflect na nagagalak dyan, mga kapatid, na mag-share ng kanilang reflection? Praise God, Lord Jesus, hallelujah. Paunaha lang sa sis, hallelujah, glory to God. Ako mo pasalamat no, Pastor Ray, salamat kaayo nga sa bisag gamay ng lens atong oras, hallelujah. Na invite pa kay pati sa mubuasad sa oras sad nga ni balibad ang preacher nga akong gi kuano gi as na naka-assign, glory to God, hallelujah. Mo nang akong gingon nga kung ang pulong sa Ginoo anong mo ipadangat anang panahon na, glory to God, hallelujah, maipadangat gid niya, amen, glory to God, hallelujah. Amen. Mo nang ingon matag usa ka nato no 24 hours kung pwede wala gid tay kanang hallelujah, glory to God, matag usa ka nato kinahanglan sa matag usa ka nato magginang message sa Ginoo nako ba last other days no, dili man sa tingin nga ganda ni mura siguro ko, pero hallelujah, glory to God, matag usa ka nato, let's keep the salvation no, ang atong kaugalingon salvation ani pagkahuman ato sa maghayag kana ganing kung dili gid kung gisaron na minaw na adiri nga dili kantigo mo pakayag kay mauwaw, hallelujah, glory to God, pwede man ka makaingon nga mo na kung gibalik na sa Panginoon, pwede man ka makaingon nga sis adto sa church kay pwede man ano, glory to God, hallelujah, kanang ikalipay gina sa Ginoo kay duna kay hallelujah, duna kay pagpakabana, glory to God, hallelujah, sa kaluwasan, hallelujah, kung nagpadung na gyud ang end time no, ang katapusan sa atong panahon, glory to God, mo nang mamira gyud ta kung pwede lang niya. Ako no usa sa gid bitaw kung kanang murag karon ba nga mensahe ba ang message ni pastor ba anang kung pangitaon sa imong mga sa imong kamot, hallelujah, glory to God. Usa sa na kuan ko ba nahimutlog ko, glory to God, hallelujah, nga ako ra ba no kanang makuan ko ba kanang yang dili ko kaayo maka-share gani mga dili kaayo kanang murag wa gani akong share ni paghuman akong i-invite mo mura kung i-ignore no, kinahanglan gyud ay subsubon ginato dai na siya og share about sa kanang Bible, glory to God, about sa pulong sa atong buhi nga Dios nga usasad. Thank you Pastor Ray nga imong gipahinumdum kinako naka-istorya nga iyang pasagdahan na lang no, iyang pasagdahan ang papilion niya ang mga tao kung asa padung. Mo nang nakaingon ko na mali gid tong giingon di ay nga iyang pasagdaan kinahanglan gid imong kupkupon kung imo na nang na mentor, glory to God, hallelujah, kinahanglan gid kupkupon nimo no, kanang imo gid sigihan og kanang palumag, glory to God, dili na pasagdaan, glory to God, hallelujah, glory to God, Jesus. Salamat pastor, hallelujah. It's a great opportunity nga makauban ka na mo, dili lang kay karon lang ka na mo makauban, hopefully masigihan na nako na mo kag kauban sa hallelujah sa aning grupo ha, glory to God, hallelujah, Jesus. Manang kat mga igsunan ko, it's niaging kuan gahapon warning karon reminder no, glory to God, hallelujah, na anang kita sa kanang katapusang panahon kay gigsubsob na kita sa atong buhi nga Dios sa mensahe niya nga warning ug reminder nga kinahanglan matag usa ka nato dunay gitay bunga, dili lang bunga nga hallelujah, glory to God, lang bunga nga sa atong pagkakita, dili lang bunga nga makita lang nga Kristohanon ta, kundi dili bunga nga namungingita sa bunga nga natay daghan na pa hallelujah nga soul nga nabira, amen, glory to God. Hopefully sa ning mga soul salbadi sa gayar bagid mamira og soul
Gahi ara magid mamira sa panahon karon kamungon man nga nga naman di ay og ngari rami permanente kamo ra day kanak sa Ginoo kami unsa nga day may mga ampon ra day nga kung gusto man gid ninyong ibirahon diha sa inyong tinuhuan. Hallelujah, glory to God. Ingon anak bagyo no, yung anak kapilosopo ang mga tao nga atong dirahon pero hallelujah, glory to God. Ato lang jud mintinon, ato lang jud nunaon ang gikuan karon mensahe ni Pastor Ray nga kinahanglan jud hallelujah mag subsub jud ta ato ginasanglang bahala ingon ana ang ilahang mga bahalag mga insulto na sila mga unsa dinha basta ato kinahanglan gid ato mapahayag ang pulong sa atong buhi nga Dios ngadto sa ilaha kay ngano man sa atong kamot paninglon hallelujah or sa atong dugo paninglon ang ilahang mga kalag glory to God at least nga nakita sa Ginoo nga doon na tay effort nga pagpahayag sa pulong sa atong buhi nga Dios ngadto sa mga dili pa magtotoo. Amen. Or sa hallelujah, glory to God. Malang na back to MC, glory to God, Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat po Sister Liling sa inyo pong reflection. Ngayon mga kapatid, kaya kumilos tayo kung ayaw natin na singilin tayo ng Panginoon sa mga kaluluwang hindi natin na nahayagan ng kaniyang mga salita. Sabi ni Pastor kanina, magiging, ano daw yun? Magiging, yung mamamatay tao. Ano ba yung pagkasabi niya? Nakalimutan. Murderer. Praise the Lord. O murderer. Criminal. Physical creating. Murderer or criminal. O yun. Criminal. Ayun. Praise the Lord. Kumilos na tayo mga kapatid kahit pa man na yung sabi nga ni Pastor kanina sa pamamagitan lang ng pag-invite or panalangin sa kanilang mga kapatid, at least may ginagawa tayo. Hindi man natin nagagawang maghayag pero kumilos tayo paunti-unti mga kapatid. Amen, amen. Kasi tayo ang mga tinawag ng Diyos. Kaya patuloy tayong kumilos mga kapatid, wake up nga sabi nga doon sa isang verse kanina. Huwag tayong mga manatiling tulog. So, praise God. Hallelujah. Sino pa po dyan, mga kapatid? Glory to God, Jesus. Hallelujah. Wala na ako. Amen. Praise the Lord. Praise God. Nakanindot mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Atong nadungog, praise the Lord. Maraming salamat po, Pastor Ray, sa salita ng Diyos na pinaabot mo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga mga kapatid nga oras na ngayon para tayo kumilos. Sino pa ang tulog dito mga kapatid? Sino pa ang gising dyan? Sabi ng amen. Praise the Lord. No, nakapaganda salita ng ating Panginoon mga kapatid. Naka-live din tayo mga kapatid. Pwede din natin doon i-review mamaya. Praise God. Oo, ma-review tayo mamaya. Amen. Na talaga ito ng oras mga kapatid na kumilos tayo sa Panginoon mga kapatid. Marami yung sinasabi si Pastor kanina yung mga warning sa atin kung paano tayo manalangin. Praise God. Sa isang araw mga kapatid, no, sa ating mga buhay mga kapatid. Minsan manalangin tayo. Praise God. Kung mayroon fellowship mga kapatid, praise the Lord. Pero ngayon mga kapatid, pinaalala tayo ng salita ng ating Panginoon. Dapat na palagi tayo manalangin mga kapatid. Kahit anuman, pagod sa katawan natin, maari tayo mga kapatid manalangin sa Panginoon. Praise God for protection sa mga buhay natin. Marami pa akong natutunan salita ng Diyos ngayon pero bigyan natin naman pagkakataon ng iba para makapagsalita. Salamat po ulit Pastor Ray. Pagpalain ka po ng ating Panginoon. Magandang gabi sa lahat. God bless everyone. Back to you, Pastor Ray. Amen. Salamat po Sister Ameline. Praise God. Yun po ang sabi din po ni Pastor Ray kanina, endless po ang ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Walang katapusan o walang hanggan po ito. At hindi po tayo dapat napapagod na pwede tayong mag-time out kapag kapagod na. Time out muna Panginoon, pagod ako. Amen, amen. Hindi muna Panginoon pwede ngayon kasi pagod ako eh. So time out muna, praise God. Hindi tayo makaka-excuse sa Panginoon mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya tuloy-tuloy lang. Kahit sabihin mo, pagod ka na, Lord, pagod ako pero magpupuri pa rin ako. Magpapasalamat pa rin ako, Lord, dahil walang katapusan. Ang pagpupuri natin, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sino pa po dyan, mga kapatid, ang kumakabog ang kanilang mga dibdib. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Glory to God. Hindi kayo ang pulang sa tumbuhin na Diyos may igsono nga. Medyo mahina po yung boses mo, sis. Hello, mahina ba? Opo. Praise the Lord. Wala na. Ito na yung pinakamalakas yata. Praise God. So, napakaganda ng message. Salamat Pastor Ray sa encouragement sa Word of God na permanente jud ta gina-remind sa Ginoo nga to reach souls, to win souls. Kinahanglan na ginato mulihok nga igsoon. Sa akong kabahin pud nga igsoon, mo ginay pinaka kabalo jud ang Ginoo sa akong kasing-kasing nga igsoon. Mo ginay pinaka main reason nako nganong gusto ko muuli. Gikan adtong nag-aapil na ko ani everyday mga igsoon mas nagataas ang akong desire nga muuli. Mas nagataas ang akong desire nga mamuhat, mutabang, mo reach out labi na sa akong pamilya.